Hello po mga kababayan at kaibigan. Eto't muli tayo, no? Welcome back sa another episode ng Simply Talkies Vlog. Pasensya na po kayo mga kababayan, nandito lang tayo sa loob ng sasakyan, ha? At hindi pa po tayo back sa normal kasi kahit papano po ngayon, tulad ng nasabi ko sa inyo, ako po ay tinamaan ng COVID. Ngayon medyo gumaganda na po ang pakiramdam. Tinira ng water therapy, orange juice, yung mga prutas na ano ba yun? Parang, naku, wala na rin ako sa utak ko. Oranges, ganun. Saka konting mga gamot-gamot, yung mga painkiller, no? Mga acetaminophen, ganyan, no? Talagang ano po. Kailangan gumalaw-galaw. O ngayon, yung kasama ko dito sa likod, nahawa na po. Kawawa naman. Ako naman ngayon na magbabantay sa kanya. Kaya isolated kaming dalawa. Kawawa. Pasensya na po, no? Pero salamat po sa lahat ng patuloy pa ring sumusuporta at mga well-wishers, no? Maraming salamat po. God bless po sa inyo. So, ang atin lang maiksing pag-uusapan, mga kababayan, unahin natin yung sinabi po ni AFP Chief Browner na yung tungkol po sa epektibo ng paghuli ng mga Chinese Coast Guard dyan sa mga magti-trespassing daw po sa kanilang linya na 10-dash line sa South China Sea. Effective po yan ng June 15. Actually, lagpas na to, no? June 16 na sa atin. Happy Father's Day po sa lahat po ng mga tatay. Araw po ng mga tatay ngayon, pero sa amin bukas pa yan, no? Okay, bukas pero may sakit naman ako. Okay lang po 'yan. No, as long as we're still alive and God is good, 'di ba? The goodness of God. So yun po, no, meron pong paliwanag si AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. Ipapanood ko po sa inyo courtesy of UNTV. So UNTV, maraming salamat po, no. Ito po mga kababayan, panoorin natin. Kasabay ng pagsisimula ng implementasyon ng China sa kanilang bantang panghuhuli sa mga umano'y trespasser sa kanilang inaangking teritoryo sa South China Sea ngayong araw June 15, muling tiniyak ng sandataang lakas ng Pilipinas na poproteksyonan nila ang ating mga kababayang mangingisda. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., walang dapat ikatakot ang ating mga kababayang mangingisda sa West Philippine Sea dahil nandyan ang sandataang lakas at iba't ibang sangay ng pamahalaan para sa proteksyon nila. So atin pong itong exclusive economic zone na ito, we have the right to exploit the resources in the area. So kaya po dapat ay hindi matakot yung ating mangingisda. Anyway, nandyan po ang inyong Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine Navy, pati na rin po ang Philippine Coast Guard ay nandyan. So marami po tayong mga pinag-uusapan niyo na mga hakbangin na nagagawin in order for us to protect our fishermen. Hinikayat ng general ang mga mangingisda na huwag matakot at magpatuloy lamang sa kanilang regular na pangingisda sa exclusive economic zone ng bansa. Ayon kay General Browner, may ginagawa na silang kaukulang paghahanda hinggil dito. So tayo naman sa Armed Forces of the Philippines, we have made some preparations. Kasama po natin dito yung Philippine Coast Guard, Philippine National Police, yung PFAR, and the other agencies who are concerned also. So kasama rin natin dito yung hindi lamang tayo na nasa uniform services, but also the other government agencies, and especially yung mga mismong mangingisda natin. Anya, ang problema sa West Philippine Sea ay hindi lamang problema ng mga mangingisda, kundi ng sambayan ng Pilipino. Kaya dapat lamang na magkaisa ang lahat na manindigan sa ating sariling teritoryo bilang isang bansa. Kabilang ang West Philippine Sea sa inaangking teritoryo ng China na sumasaklaw hanggang sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Samantala, naging matagumpay ang pinakabagong resupply mission ng AFP sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Very successful po yung ginawa natin last RORE or resupply mission. Pero hindi na po natin babanggitin yung mga detalye. But it's enough to say that we will continue bringing supplies to our troops. We will continue rotating our troops in all
the features that we are occupying in the West Philippine Sea, and we will continue to protect our territory and our sovereign rights. Hindi na idinitalye kung sa paanong paraan na ihatid ang supply, pero wala na raw naagaw na supply ang mga Chinese Coast Guard. May iba't ibang opsyon o paraan na isinasagawa ang AFP para sa tuloy-tuloy na paghahatid ng supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre at iba pang maritime feature ng bansa. Kasabay ang pagtiyak na hindi lalala ang sitwasyon sa lugar. We make sure na hindi na po maagaw yung mga supplies natin. But at the same time, we are also careful na hindi naman mag-escalate yung situation dahil ang hangarin po ng inyong armed forces, ng ating bayan, as stated by our president, is that dapat ay pigilan natin ang gera. No? We have to prevent war. But at the same time, we have to exert our rights in the West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan po mga kababayan, no? Ang liwanag ng sinabi ni AFP Chief Staff Browner Jr. na tutugon po at tutulong ang ating AFP para po protektahan ang mga kababayan nating mangingisda. Kasi po mga kababayan, kung walang babantay sa ating mangingisda at mahuhuli ang mga yan, paano na? Paano na? 60 days incarceration o pagkakakulong. Walang trial yon. That is inhumane. That is injustice. Batas lang yan ng China, domestic law. There's no international law that specify that. Na walang yung talagang pinag-agrihan. Ika nga nila, unilateral lang, pang China lang. No? Mga gago eh. So kung huhulihin nila yung ating mga kababayang mangingisda at ikukulong ng 60 days, paano ang pamilya niyan? At paano ang magiging kondisyon nila sa kulungan? Nasaan ang human rights nila, mga kababayan? Ang China, hindi sumusunod sa human rights yan. Remember, they are a communist country. They control the freedom and the rights of their people. Paano pa yung hindi nila citizen? Anong human rights ng mga yan? Mostly mga kababayan nating mangingisdang mahuhuli. Kung makalingat ang Coast Guard, ang ating AFP, mostly the navies, paano na? Paano na yung mangingisda? Paano na yung pamilya nila? Diba? Kaya dapat 24/7 ang pagbabantay sa mga yan. No? Dapat nagpatupad din tayo ng sarili nating batas na ginaya yung pina-implement ng China kung pipwede lang. Na lahat naman ng trespassers sa ating teritorya ay huhulihin din. Diba? Pero hindi tayo ganun eh. Hindi tayo sa laula eh. Tulad nga po ng sinasabi ko, tayo'y pala kaibigan. Tinatanggap natin lahat. Kung baga, tuturingin nyo na nga, we want to please everybody. Diba? Ganun po tayo eh. Mas possible, ayaw natin ng gulo. Pero itong kapitbahay nating China, mahilig manggulo. Bakit Tokis ang Vietnam? Hindi mo binibira ang dami namang na-occupy sa Spratly. Bakit? Yung bang inoccupy nila ay nasa ating teritoryo? Nanggugulo ba sila sa ating exclusive economic zone? Wina-water cannon ba tayo? Hinahadlangan ba tayo sa pangingisda? Yun ang tignan nyo muna bago nyo sabing dapat kong i-criticize ang Vietnam. Kinriticize ko ang Vietnam nung napabalitang sila ay nagsasayanide, nagdidinamita. Kinriticize ko po sila. Pero napabalitaan ba na nang bully sila? Diba? Hindi naman. Nangharas sila? Hindi naman. Sino lang ang tanging nang haharas? Di ang mga Chekwa, diba? Isipin ninyo, mga kababayan. Kaya ito po, sana po walang mangyaring di maganda dyan sa pinatutupad ng mga Chekwa na panghuhuli
No? Mga salaulay, mga kababayan. Diba? O ngayon, punta naman tayo dito kay Sara Duterte. Yung naalala nyo yung sinabi niyang wala ng Uniteam? O diba sinabi ko sa isang vlog natin na manggagamit lang pala siya? Na ang Uniteam lang ay para sa 2022 election period. The rest wala na. Kaya naman pala, mga kababayan, after that, sinimula ng banatan ang ating Pangulong Marcos nang wala man lang siyang depensa sa Pangulong Marcos. Ano tawag doon? Hindi lang mangga, kundi traidor. Hindi lang traidor, kundi entitled biatch pa si Sara Duterte. Spoiled brat. Kasi bakit? In-spoiled siya eh. Hindi siya pinatitikim ng yung dapat panagutin siya. Diba? Tignan nyo kaya pala, kahit na bira-birahin si Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang pamilyang Duterte, wala lang. Kasi sa isip niya, wala nang Uniteam eh. Hindi naman nakita kakampi. So ibig sabihin, ang totoong traidor ay si Duterte. Tapos sasabihin nyo, traidor ang Pangulong Bongbong Marcos. Mga gonggong pala kayo eh. Ang pamilya Duterte at si Sara Duterte ang unang tumraidor sa Pangulong Marcos. Pero ang Pangulong Marcos, sobrang bait nga lang po mga kababayan, hindi niya matanggal-tanggal si Sara as Education Secretary. Kasi pag tatanggalin niya, babanatan na naman siya dyan. Kaya sa akin pong opinion, hinahayaan niya lang, sige, mag-stay ka dyan hanggang sa ikaw ay mag-give up at makikita ng taong bayan that you are incapable of leading that department. Sinabi niya yan eh. Na wala siyang educational background. Hindi niya alam mag-handle ng department na yan. O, anong nangyari? Ba't hindi mo maiwan ngayon? Ba't di ka mag-quit? Bakit? Kayo ba naman mga kababayan eh? Number 1 budget. Every year, number 1 billions of pesos ang budget. Ngayon, nung 2024 budget niya, almost 900 billion. Magwa 1 trillion na nga, o diba? Kaya doon ang pera di ba mahilig sa billion ang mga Duterte? 51 billion, 42 billion, 47.6 billion. Ano pa? Diba? Tapos sasabihin nyo, manggagamit, traidor, ang Pangulo, yung pala kayo, wow, huling-huli ang mga kupal, entitled biatch pa, diba? Kasi inispoiled ni Duterte nung tatay. Pinagbigyan lahat. O nakita niyo yung sinapak niya yung sheriff noon, nung mayor siya? Ano lang ginawa sa kanya ng DILG? Reprimand. Sa palagay nyo, kung hindi siyang Duterte ang last name noon, kung ibang meron ang gumawa noon, baka suspension na yun. O diba? Ito, napagbibigyan sa lahat ng gusto niya. Para po siyang, yung batang lahat ng gustuhin niya, nakukuha niya. Pag hindi niya nakuha, magtatantrum siya. Remember? Diba? Ilang beses siya nagtantrums at ang sinisisi ay si Speaker Martin. Ganun po ang ugali ni Sara Duterte. Kaya dapat lang talaga, tama po yung panawagan ni Sir Mike Abe. Sara, alis dyan. Sad. Magpakasad ka na lang, hinayupak kang biyats ka. Wala kang kwenta. Magpaka-oposisyon na lang kayo. Tignan natin mangyari sa inyo sa 2025 at 2028. Tapos ito namang mga survey firms, mga kababayan, pinababango ang pangalan niya. Ginagawa siyang number 1 palagi. Sino pang maniniwala sa inyong mga survey? Yung mga didishit lang, tuwang-tuwa. Pinopromote kasi na magaling daw si Tamilmil. Ano kinagaling niyan? Wala. O naalala nyo pa yung Independence Day celebration dun sa lugar nila? Nabalitaan ko mga kababayan ni hindi pala pinaawit at pinabigkas yung kautusan ng Pangulo tungkol sa bagong Pilipinas. Di ba may bagong Pilipinas hymn at saka yung panata? Hindi pala pina-implement yun sa Davao. O tingnan ninyo kung gaano katigas ang ulo, gaano kapasaway, gaano ka-entitled si Sara Duterte. Di ba?
Violator. Pero pinagbibigyan. Executive order yon. Bakit hindi mo ipatupad? So anong klaseng education secretary ka? Yan ba ang pinamumulat ninyo halimbawa sa mga mag-aaral? Kaya pala hindi gumanda-ganda ang moral ascendancy, ang good moral and right conduct ng mga estudyante kasi yung mismong namumuno sa DepEd Secretary ay isang pasaway at entitled biatch. O, ayan lang po mga kababayan. Biruin mo, sinuway niya ang executive order. Sino siya? Dahil nga BP siya. Dahil siya ay pet ng Pangulo. Oh, ganun pala. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Ganon. Entitled. O, diba? Sasabihin niya, doon sa mga kumonta sa kanyang confidential funds, hindi binigay. Anong sabi niya? I don't have respect for them. Well, the feeling is mutual. We don't have respect for you, biatch. Oh, okay? Suksok mo sa kokote mo yan, Sara Duterte. Masyado kang immature. Oh, grow up, bitch. Oh, kayo po mga kababayan, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.